Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Story time tayo. Bakit nga ba ako na-demonetize? Nakahinga ako ng 6 months. Kung kunwari monetize na ang channel nyo, then try to maintain your channel. Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So today's video is story time tayo dahil ito ay all about my YouTube journey. So guys, umpisan natin yung bakit nga ba ako na-demonetize. Nakita nyo sa main channel ko na wala nang ads, So, the shocking truth why YouTube demonetized my channel is because nagpahinga ako ng 6 months, almost mahigit na 6 months. So, after nun is demonetize na ako ng YouTube, yung main channel ko. Then, buti na lang nakapag-upload ako, and ang naano ko na lang kasi ngayon is yung watch hours ko. So, para ma-monetize ulit, dahil konting watch hours na lang kailangan ko doon. So, para ma-monetize ulit yung channel ko. So, ganun ang aking advice and tips. Next kung sasabihin sa inyo. Pero ito kasi lesson learned sa mga bagkuhan pa lang na vlogger o yung nag-YouTube. Kung kunwari monetize na ang channel nyo, then try to maintain your channel. Try to yung consistent yung pag-upload nyo, pag-vlog nyo sa main channel nyo, kasi huwag kayong magpapahinga ng mga mahigit 6 months kasi demonetize nga yung channel nyo, mawawalan kayo ng ads. So, hindi kayo makakasahod pag ganun. Then, huwag kayong maglagay ng mga fake news sa main channel nyo. Huwag din kayong maglagay ng mga tawag dito, yung mga reuse contents. Siguro pwede rin lang yung ang pwedeng gawin nyo na lang doon sa sa mismong main channel nyo is yung kunwari reaction video ng konti sa isang video, sa isang movie, sa isang ganong basta reaction video. And ayun nga, lesson learned ko na yun sa akin. So, maging kayo content nyo is original content. Yung talagang galing sa'yo yung content mo, galing sa idea mo yung content mo. So, basta ganun. Yun lang yung mga lesson learned lang natin about the YouTube kung magpa-vlog kayo. So, guys, ang advice ko and tips ko sa para hindi ma-demonetize yung YouTube channel nyo is yung parang writer block or sideburn kayo dahil wala na, napapagod na kayo sa pag-vlog. Then try to magpahinga kayo ng mga 2 months lang. After 2 months, pwede. Yung 2 months na yun is review nyo yung mga vlogs nyo, panoorin nyo araw-araw or anything you feel you like. Basta mayroon kayo another YouTube channel na doon nyo ipapanoorin. And second is, yun nga, do not reuse a content tapos huwag kayong mag-upload ng mga fake news, mga
kunwari mga teleserye, kung ano-ano, chuba-chuba, ek-ek. Basta yung sariling content, yung sariling idea nyo, sariling niche nyo, ang i-upload nyo sa iyong main YouTube channel. Then yung ano, kung kunwari, may mga ano naman sila, yung mga YouTube library, music library. So, doon pwede kayo kumuha ng mga gusto nyong ilagay sa mga background music nyo, sa vlog nyo, or anything. Basta, wag lang kayo magre-reuse content. Kasi sabi daw nila, itong pinaka-worst na ano, sabi daw nila kapag daw nagpahinga ka raw ng mahigit 6 months, mawawalan na raw yung ads mo, made-demonetize na yung channel mo. So, ang tamang gawin nyo lang, magpahinga kayo ng pakonti-konti, 1 month or 2 months, pero wag yung aabot sa mahigit 6 months. Wag nyo kung sa akin kasi personal dyan, so hindi ko na sinabi kung bakit ako nagpahinga ng mahigit 6 months. So, ayun nga. So guys, pagsikapan nyo lang, maging consistent kayo sa pag-vlog, sa pag-upload ng mga vlogs nyo sa main channel nyo. Just be yourself, okay? Yun lang ang aking masasabi sa ngayong story time natin dito sa aking YouTube journey. Part 2, Season 2, Part 2. O Season 2, Episode 2. So, hanggang sa muli again, guys, and thank you for watching my vlog, this vlog again. Bye! Just click the notification bell. Comment down below kung mayroon kayong gustong ma-advise ko or makwento ko about sa YouTube. Just comment down below and share, click the share button or like button and bell button for more notification kayo laging kayo updated sa aking YouTube channel. Bye!